Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang title ng ating lesson ngayon ay The Holy One. The Holy One Part 1. Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay related doon sa aking video na ang title ay The Names of God. Kung naalala nyo dun sa mga suki natin na itong The Names of God, pinag-aralan natin yung meaning ng God, nung Jehovah, nung Lord, 'di ba? Na yung kanyang mga attributes at marami pang iba. So, etong the Holy One ay isa sa mga pangalan ng Diyos o isa sa mga attributes at title kung anong katangian niya na para sa kanya. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan na walang sawa na sumusubaybay nanonood ng aking mga videos. Salamat sa mga reaction, sa heart, sa like. At kung hindi pa kayo nakaka-follow sa aking Facebook account, sana i-follow nyo ako. And also dun sa YouTube. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. The Holy One Part 1. Yung salitang Holy One, yung dalawang words na Holy One, yung nakasulat sa kulay dilaw na letters. Yung exact phrase nito ay lumitaw ng 52 times. Yung column dito ng mga books at saka yung bilang ng mga words ng Holy One ay nakalista dyan. Nakalagay yan Deuteronomy 1, 2 Kings 1, Job 1, Isaiah 29, so and so forth. Na ito ay, pag tinotal mo ito, lahat to ay 52 times na lumitaw yung words na Holy One. Yun naman sa bandang kanan, may nakasulat the Holy One of Israel, 30, and the Holy One of God, 2. Ito yung bilang na lumitaw tong phrases na ito. Kasama na rin ito dito sa Holy One sa bandang kaliwa. Dito sa ating topic na the Holy One, ay magbibigay lang ako ng 4 na grupo ng verses na merong word na Holy One. Number 1, dito sa Job chapter 6 verse 9 to 10. Ang sabi, even that it would please God to destroy me, that He would let loose His hand and cut me off, then should I yet have comfort, yea, I would harden myself in sorrow. Let Him not spare, for I have not concealed the words of the Holy One. Sa sitwasyon dito ni Job, na si Job ay nagkaroon ng maraming boils, pigsa, simula dun sa tuktok ng kanyang ulo hanggang dun sa talampakan niya. Kaya sinabi rito, even that it would please God to destroy me. Dahil sa nangyayari sa kanya. Kaya hindi lang sa kanya kundi sa kanyang pamilya. So it's simply na ang Holy One na tinutukoy dito ay ang Diyos mismo. Number 2, dalawang verses ito, isa dun sa Book of Psalm at saka yung Book of Acts. Basahin ko. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Psalm 16 verse 10. And then sa Acts chapter 2 verse 27, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Acts chapter 2 verse 27. Yung verse 8 sa Psalm, ito yung sinasabi ni David, yung kanyang sitwasyon ng kanyang buhay, na ang feeling niya nasa impyerno siya, na alam niya sa kanyang kalagayan ay hindi siya magtatagal doon, na katulad din ng Holy One. Ang tinutukoy dito ni David ay ang Panginoong Jesus. And then sa New Testament, sa Book of Acts chapter 2 verse 27, ito naman ang nagsasalita dito ay si Peter. Ito ay araw ng Pentecost na kung saan ay maraming mga believers na pumunta doon sa Jerusalem. At dito ay nagsasalita si Peter at pinapaliwanag niya yung pagdurusa ng Panginoon Kristo, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Yung sinasabi rito sa Acts chapter 2 verse 24, whom God has raised up, having loosed the pains of death. Nung namatay ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay hindi nagtagal na patay. Siya ay namatay at siya ay inilibing 3 days and 3 nights, 72 hours. Nung nakaraang linggo, panahon ng Semana Santa, na ang Panginoon ay namatay ng Miyerkules ng hapon, hindi Biyernes. Okay? Miyerkules ng hapon niya namatay. At siya ay nabuhay after 72 hours na humigit kumulang, siya ay nag-resurrect ng
ng Sabado. At dito sa Acts chapter 2:27, ang pinapaliwanag ni Peter ay hindi magtatagal sa libingan ang Panginoong Jesus. Okay? Na siya ay magre-resurrect. Okay? Kung kaya sinabi rito, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Okay? Na kinote ito ni Peter galing doon sa book of Psalm 16 verse 10. Kasi commonly, yung isang patay na katawan, siya ay nakukurap o nabubulok after 3 days. Kung kaya, nung araw na yon, kung kaya 3 araw, 3 gabi ang Panginoon, hindi siya makakatikim ng deterioration or corruption ng katawan niya dahil siya ay magre-resurrect na. Okay? Within 3 days. Number 3 group of verses. Ito, Isaiah and Hosea. Dito sa itaas, basahin ko, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. Isaiah 43 verse 15. Na dito, ang tinutukoy na Holy One ay ang Panginoon. Siya yung tagapaglalang ng Israel. Yung Lord dito, capital L-O-R-D, ay tumutukoy kay Jehovah, na napaliwanag ko na doon sa aking video na ang title ay The Names of God. Okay, sa part 2 yata yun o part 3. Yung verse naman sa ibaba, I will not execute the fierceness of mine anger. I will not return to destroy Ephraim, for I am God and not man, the Holy One in the midst of thee. So dito sa Hosea 11:9, pinapakita rin na yung the Holy One is God Himself. Pang-apat, lastly, Isaiah 49 verse 7. Ang sabi dito, thus saith the Lord, the Redeemer of Israel and His Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth. Pinapakita dito na iba pa yung person na nagsasabi na thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and bukod yung Holy One. Kaya kasi may nakalagay na and His Holy One. So, ibang person yung the Lord and yung the Holy One. So, dito pinapakita na ang the Lord dito is God the Father and the Holy One is the Lord Jesus Christ. Yun lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Next week, pag-uusapan naman natin yung part 2, the Holy One of Israel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pananood. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.